Mga kaibigan, mainit na balita ang ating tatalakayin ngayon na talagang ikinagimbal ng buong mundo, mga tol. Dahil merong nag-leak o kumalat na audio recorded na di umano'y si US President Trump ang nagsasalita. Meron siyang kausap, mga tol. At sinabi niyang bobombahin niya ang Moscow o yung Russia, mga kapatid, kapag daw si Putin ay in-invade o sinakop ang Ukraine. Naku po. Marami nagsasabi na eto'y baka fake lang dahil alam niyo naman sa panahon natin ngayon, mga tol, di ba? Kayang-kayang gawa ng mga peking ganyan, mga tol, no? Pero eto, bigyan natin ng reaction video, mga tol, at commentary, opinion, criticism itong balitang ito na ating nasagap, na ating panonoorin ngayong araw na to. Samahan ninyo ako, mga kapatid, no? Bigyan natin to ng reaction and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Etong mga source ng balitang panonoorin natin, mga kapatid, mula rito sa Net25, sa WION at saka sa sa WION pareho, mga tol, no? So alamin natin to, mga kapatid, no? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Binantaan ni United States President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na bobombahin niya ang Russia kapag nagpatuloy sila sa pagsakop sa Ukraine. Naku, kung totoo man to, mga tol, talagang malakihang malakihang gera na to, mga tol. No, pag nangyari yan, kung sakasakali man, no, totoo itong kumalat na audio recorded voice ni US President Trump, mga tol, baka ito na talaga maging simula ng ikatlong laban ng pandaigdigan. Nangyari ito sa private call ng dalawang lider ng bansa kung saan paulit-ulit na ginigit ni Trump na hindi magaganap ang digmaan sa Ukraine at Russia kung maaga siyang naging Pangulo ng Amerika. Sino kayang kausap niya rito? Trump and Putin call. Si Trump, si Putin at saka si Trump din ang magkausap, mga tol. Sabi rito, I'm with Putin. I said if you go into Ukraine, I'm gonna bomb the shit out of Moscow. I'm telling you, I have no choice. So he goes like, I don't believe you. Sabing ganon ni Putin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sabing ganon. Matatanda ang bukas bibig ni Trump o bukang bibig ni Trump sa kanyang campaign trail na agad niyang He said, no way. And I said, way. And then he goes like, I don't believe me. I don't believe me. 10%, I told you this. He believed me 10%. Huh? Solusyonan ang suliranin sa loob ng 24 oras ng kanyang pag-upo. Sa loob ng higit 6 na buwan ay patuloy na pinahayag ni Trump ang kanyang pagkadismaya kay Putin dahil sa hindi matapos-tapos. Ito. Mga tol, hindi ko masyado pinapansin yung audio kasi binabasa ko to Ni Trump ang kanyang pagkadismaya kay Putin dahil sa hindi matapos-tapos. Then I'm with President Xi of China. I said the same thing to them. So sinabi niya rin kay Xi Jinping na bobombahin niya rin ng Beijing, mga tol. I said, you know, if you go into Taiwan, I'm gonna bomb the shit out of Beijing. Sabing gano'n ni Trump. He thought I was crazy. He said, Beijing? You're gonna bomb? Sabing gano'n ni Putin. Na pagkakasundo patungkol sa kanilang ceasefire. Binalik rin niya ang mga operasyon sa pagdadala ng medical aid sa Ukraine dahil ayon sa kanya, kailangan pa rin ipagtanggol ng Kiev ang kanyang sarili mula sa Russia. Okay, so ito yung kumakalat na audio, mga tol, no? Ituloy natin itong balita mula rito sa WION, mga kapatid, no? Donald Trump threatened to bomb Moscow, Beijing, leaked audio claim, sabing ganon. Sabi rito sa report kasi, mga kapatid, the Kremlin has said that it is uncertain about the authenticity of a CNN report claiming that US President Donald Trump threatened to bomb Moscow to deter Russian President Vladimir Putin from attacking Ukraine. So hindi masyadong naniniwala, mga kapatid, yung kung totoo ba yung audio na yon, no? Did Trump tell donors that he will bomb Moscow and Beijing? Kumbaga ikinikwento ni Trump yung naging pag-uusap nilang dalawa ni Putin doon sa audio recording na yon. A newly obtained audio of the US President allegedly recorded in private has sent shockwaves. Magugulat talaga ang lahat, mga tol, kasi kung si Trump, hindi natin maipe-play yung mismong actual na audio recorded. Kumbaga nakaka-caption na lang siya, mga tol.
na kumbaga ikinikwento doon ni Trump yung naging pag-uusap nila ni Putin. The alleged audio by TV network CNN, so CNN ang naglabas, claims Trump said he would bomb Moscow if Putin invaded Ukraine. No? So sinasabi doon ni Trump sa audio na yon na nag-usap silang dalawa ni Putin at kapag si Putin sinakop ang Ukraine, bobombahin niya Moscow. You know? Ang naglabas niya CNN, ang naglabas nitong balitang to. He also claimed o sinabi rin daw ni Trump mga tol na winarningan niya rin si Xi Jinping na bobombahin niya ang Beijing, China, kung sakasakali nga atakihin ang Taiwan, adding that Putin didn't believe him fully but he believed me 10%, sabing ganun. So, hindi daw masyadong naniwala sa kanya si Putin pero naniniwala lang ng 10%. Trump said that his tough talk deterred invasions while Biden failed to prevent conflicts. No? Sinisisi pa rin niya si Biden. He also vowed to deport students protesters from the US and called welfare recipients reliable democratic voters. At hindi to mga tol, kung sakasakaling totoo yan na, ulitin ko, hindi natin kiniklaim o hindi natin pinatototohanan mga tol, bahala na lang kayo humusga, bahala na lang kayo mag-research. Pero ang sinasabi rito sa balita, inilabas ng CNN mga kapatid, yung di umano'y recorded audio ni US President Trump na ikinikwento niya yung naging pag-uusap nila ni Putin, na sinasabi niya o winawarningan niya si Putin na kapag sinakop mo ang Ukraine, bobombahin ng US ang Moscow. At ganun din daw ang ginawa niya sa China. Winarningan niya rin daw si Xi Jinping mga tol na kapag sinakop o inatake ng China ang Taiwan, bobombahin niya ang Beijing. Sabing ganun. The recording showed Trump pressing wealthy donors to contribute millions more to his campaign. His campaign has declined to comment on the leaked tapes. Hindi sila nagkomento. Trump is yet to comment on the recordings and the authenticity of the leaked audio remains uncertain. So tuloy pa natin mga kapatid ang balitang ito sa Wiyun pa rin mga tol, no? All right, and moving on, the Kremlin has said that it is uncertain about the authenticity of a CNN report claiming that US... Hindi daw sigurado doon sa authenticity o yung kung tunay ba yung audio recorded na yun. President Donald Trump threatened to bomb Moscow to deter Russian President Vladimir Putin from attacking Ukraine. Now, Kremlin spokesman Dmitry Peskov refused to confirm or deny the report, citing widespread fake news. He said he doesn't know if it's true or not. Si Putin lang ang nakakaalam niyan kung totoo bang nag-usap sila ni Trump ng gano'n. Kasi ito Kremlin spokesperson to eh. Hindi niya kiniklaim na totoo at hindi rin naman niya dinideny. Kasi nga nagkakalat ang fake news mga tol, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na kahit boses mga tol madaling dayain yan, di ba? May mga lumalabas nga, halimbawa nag-e-endorse si Michael V ng isang produkto na hindi naman siya, nag-e-endorse si BBM ng isang produkto na hindi naman siya, di ba? Pati yung boses kayang gayahin. Kaya nga pag-rapin si Manny Pacquiao ng kanta ni Flo G di ba? May mga ganun na ngayon mga tol. Pero mga tol, etong mga ganitong klaseng audio tape o audio recording mga tol, medyo nakakabahala yan. Kasi kung totoo man yan mga tol, talagang magdudulot yan ng pangdigmaang labanan. Является ли это фейком или... With Putin, I said, if you go into Ukraine, I'm going to bomb the shout out of Moscow. I'm telling you, I have no choice. And then Putin goes like, I don't believe you. But he believed me. 10%. Sabing ganon, mga tol. Является, мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. According to audio obtained by CNN. И мы всегда... Kaso yan. Kung sino man yung nag-record niyan, kaso yan. Исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости. Peskov further added that no telephone conversations took place between Trump and Putin during the election campaign in 2024. Now, according to the CNN report that citing audio recordings, Donald Trump told donors during a closed-door fundraiser last year that he warned Russian President Vladimir Putin the US would bomb Moscow if the Kremlin moved to invade Ukraine.
He further said that Putin responded skeptically, but Trump believed the Russian leader took the threat seriously to some extent. So sabi rito, The U.S. would bomb Moscow if the Kremlin Trump made remarks during a closed-door fundraiser in 2024. So yung audio recorded na yon is during a closed-door fundraiser in 2024, sabing ganon. moved to invade Ukraine. He further said that Putin responded skeptically, but Trump believed the Russian leader took the threat seriously to some extent. Well, as per the report, Trump also claimed he issued a similar threat to Chinese President Xi Jinping, saying he would target Beijing if it invaded Taiwan. In the audio, Trump encountered the exchange, saying that Xi thought he was crazy and noted that the two leaders never have had a problem. Journalists Tyler Pager, Isaac Arnsdorf and Josh Dorsey obtained audio recordings from Donald Trump's private fundraisers in New York and Florida last year. Last year pa, itong audio na to, yung nagkikwento si Donald Trump. For their book, 2024, How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America. Alright, so yun nga mga kapatid, no? Ang sabi ng CNN, nakuha daw yung audio na yun 2024 pa during closed door. No, habang nagsasalita si Trump, may nagre-record ng kanyang audio at kinikwento niya nga daw doon kung paano yung naging pag-uusap nila ni Putin at kung paano yung naging pag-uusap nila rito ni Xi Jinping, mga tol. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Ang audio recorded na yon ay totoo kaya? Totoo kayang na-record yun o isa kaya yung AI lang, mga tol? Ano sa tingin ninyo? Pero sabi, uncertain daw doon sa authenticity. Pero if ever na totoo man yan, mga tol, nako talagang matindi yan, mga kapatid, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.